Maggie, meaning isa lang ang heredera. At ako yun. Andres? Yung tinawag ng lalaki kay Brent eh. Brent denied it. Masyadong malaki yung reaction niya for a simple mistake. Andito na ako. Wala na pong mananakit sa inyo. Promise yan, ha? Buti nga sa'yo! Ano mo kulang pa yan sa ikaw sa nanay ko eh! Pasensya ka na. Ikaw pa yun ang nangaral sa akin. Sorry na. Na hindi ko kayo ipagpapalit. Kayo lang yung nanay ko. Nagpapakilala na palang babaeng yan. Makikilala niya ngayon kung sino si Ruth Monteclaro. Ginagawa ko lang po kung anong inutos niyo sa akin, Ma'am Ruth. Gusto mo bang isumbong kila Uncle Sernan? Napreki ka! Game ako dyan! At ibubuko ko din kung sino ang may pakananan lahat ng to. Nahuli ko yung asawa mo at si Angel nagtatalo. Tinulak ni Ruth si Angel. And when I confronted them, they both denied it. May tinatago yung dalawang yun. Sobrang saya ko po kasi nakilala ko na si Daddy Brent. Pwede yun naman pong tumila dito si Daddy Brent, di ba? Kung ikasasaya ng apo ko, why not? Paimbestigahan mo si Brent at pati na rin si Angel. Eh bakit nga ba kayong tatlo nandito? Ano to, headquarters na hindi totoong Ana Karenina? Ay, naku, Nay. Dahil warla kaming tatlo kay Angel. Paano? Etong si Angel, aksidenteng nahulog sa pool. Ayun, nabagok yung ulo. Eh ngayon, kaming tatlo yung sinisisi niya. Tinulak daw namin siya. Diyos, sir. Ay, sinungaling. Lawyer yan. Ayer po. Yun din yun. Pero Aling Susi, kami po kasi yung pinalalabas niyang sinungaling. Nagalit tuloy sa amin si Lolo Sernan. Buti na nga lang po naawa sa amin si Lola Carmela eh. Ay, malditang anghel. Sa palagay ko, nagpapanggap lang yan. Eh, Nay, pasok nga sa banga yung DNA test ni Angel. Magkamatch sila ni Brent. Ganon? Eh di, siya na nga yung totoong Ana Karenina. Kung si Brent talaga nakabuntis kay Maggie. Ang labo niyong kausap? Bakit hindi kayo sumusunod sa plano? Kasi, mas maganda ang plano ko kaysa sa plano mo. Di ba, anak? Tita Ruth, maraming salamat sa lahat ng tulong mo, ha? Dahil po sa inyo, bigla kaming yayaman. What if hindi? Paano kung hindi naman pala talaga si Brent ang nakabuntis kay Maggie? Imposible. Paano naman mangyayari yun? Di ba nga, kilala na Miss Ruth si Brent? Malay nyo, parang tayo. Magkamali, napagkamalan. Nina, iba tayo. Pare-pareho yung mga pangalan natin. Eh si Brent isa lang, kaya madaling mapatunayan. Mga oportunista. Ang tataas ng pangarap niyo? Ano akala niyo? Hahayaan ko kayo na matupad ang gusto ninyo? Bakit? Pipigilan mo kami? Sige, subukan mo. Kapag sinumbong ka ni Ana Karenina sa mga lolo't lola niya, ewan ko lang kung sino kakampihan. Ikaw ang palalayasin dito sa pamamahay na to. Hindi kami. Ruth, Kala niya. Galing natin, Tay. Maana ka talaga sa tatay mo. may problema ba? Bakit parang inaaway mo yung si Brent at saka si Angel? Hindi ho, Auntie. Actually, sinasabihan ko lang ho si Brent na huwag niyong iiwan si Angel katulad ng ginawa niya kay Maggie noon. Excuse me ho. Nay, sumigaw ka lang pag may kailangan ka pa, ha? Salamat, Nak! Magbababad mo na ako, ha? Namiss ko to, eh. Yung ligong pang mayaman. Oh, bakit ganyan ka makatingin sa akin? Nakakaingit ka kasi, Karen eh. Buti ka pa kasama yung nanay mo. Gusto mo puntahan din natin yung nanay mo? Talaga? Samahan niyo ako ni Nina? Ako, oo. Gusto mong dalawin yung nanay ni Ana? Sige.
akala nung Ruth na yan, ay isa niya tayo. Ba, kung tuso siya, mas tuso tayo, di ba, anak? Alam mo, Tay, sinampal ako kanina nung Ruth na yun. Ano? Gusto mo gantihan ko eh. Ay, hindi na, Tay. Sinampal ko rin naman siya eh. Mas malakas yung sampal na pangkalye. Buti naman. Ngayon nandito na ako, anak. Hindi ka niya na maapi. At kapag tagal-tagal, kapag nakuha mo na ang tiwala ng lolo at lola mo, gagawa tayo ng paraan para siya naman ang patalsikin natin. Gandang ideya nga yan, Tay. Sabi ko sa iyo, di ba? Grabe, ganito palang kalayo at kahirap ang nilalakad nyo araw-araw ng nanay nyo. Tapos may dala pa kayong banyera ng isda, di ba? Ay, kaya pala hindi ka katangkaran. Karen? Ikaw naman, joke lang. Uy, joke lang. Okay lang. Naalala ko tuloy si nanay. Pag nakikita na pagod na ako, nagjo-joke din yun para mabawasan yung pagod ko. Malayo pa ba? Oo. Malapit na yun. Andiyan na yun, oh. Oh, ayun na yung nanay mo tsaka yung kapatid mo. Alam mo, nakakatuwa kayo, no? Kahit hindi kayo mayaman, ang saya-saya ng pamilya niyo. Correct. Halika na. Sigurado ka ba dun sa identity ni Brent Bison? Kasi nung isang araw may tumawag sa kanya ng Andres eh. Abel, I have all the documents na magpapatunay na siya si Brent. Birth certificate, passport, lisensya, name it. Oh, pero pwede ka naman magkamali, di ba? Fine. I'll dig deeper kung yan ang gusto mo. Salamat. Sa bagay, tiwala naman ako sa'yo eh. Alam ko, balang araw mapalabas mo pa rin yung totoo. Nay! Nay! Ipasok niyo na po ito. Ako na pong bahala dun sa isa. Isa pa! Sige po, Nay. Sige na po. Sige, pasok ko muna, ha? Salamat! Bakit ka pa bumalik dito, Ana? Ate, gusto ko lang namang kamustahin kayo ni nanay kung okay lang kayo. Okay lang kami. Mas okay kami nang wala ka. Teka lang po ha. Masama po bang mamiss ni Ana yung nanay nyo? Hindi ba pwede mag-hi-hello man lang siya? Hindi. Masaya na kami, Ana. Guguluhin mo lang ang buhay namin ni Inay. Ate, hindi ba pwedeng maging masaya tayong tatlo? Alam mo, Ana, nung nawala ka dito, lahat ng atensyon ni Inay napunta sa akin. Ngayon ko nga lang naramdaman na ako ang tunay na anak eh. Kesa sa'yo. Ate, hindi ko naman gustong agawin sa'yo si nanay eh. Hindi na. Okay na kami, Ana. Umalis ka na. Umalis na kayo. Ate. Umalis na kayo. Umalis na kayo. Alis na kayo. Becky! Alis na kayo. Bilisan niyo na. Anak! Becky! Nay! Asan ka bang bata ka? Bihira ka naman. Pagkatagal-tagal, umiiyak ka ba? Nay, hindi po. Hindi po. Halika na, Nay. Ipasok na po natin to. Sigurado ka? Opo. Hello, Peter. Mabuti naman na tumawag ka. Pinapasakit na mag-amang yun ang ulo ko. Alam ko. That's why I suggest na paalisin mo na sila dyan bago pa kayo mabuko.
What are you saying? Kinausap ako ng asawa mo. Nagdududa na siya sa identity ni Brent. What? No. Hindi ako pwedeng madamay. Hindi pwedeng masira ang pangalan ko dahil sa mag-amang yon. Ruth, sino kausap mo? Is everything alright? Auntie's office lang ho. And Auntie, with due respect, it's not proper to listen to other people's conversation. Gusto ko lang makasiguro sa identity ni Brent Dixon. Kasi nung isang araw may tumawag sa kanya ng Andres. Okay, I'll check the authenticity of these documents. Malakas ang pang-amoy ko sa mga peke. Makakasiguro ba ako sa loyalty mo? Malakas din ang pakiramdam ko na may trust issues ka sa dati mong investigador. I just wanna be sure. Mapagkakatiwalaan mo ako, Mr. Barreto. May integrity ako sa trabaho. At hindi ako basta-basta natatakalan ng pera. Ginjitera naman pala yung ate Becky mo eh. Sana nilapitan mo yung nanay mo, tapos sinumbong mo. Hindi ko po magagawa yun. Masasaktan po si inay kapag nalaman niya na nag-away kami ni ate. Pero Ana, inaaway ka ng kapatid mo nang wala kang ginagawa sa kanya. Tama naman kasi siya pa rin eh. Angkol lang ako. Mas may karapatan siya sa pagmamahal ni inay. Ayoko din namang ipagdamot yun. Kaya kahit masakit, ako na lang yung lalayo. Ana, huwag ka masyadong magpakamartir. Ganun talaga, Nina eh. Sampid lang ako. Sampid lang din ako kay Lola Carmela. Wala namang may gusto sa akin eh. Mag-isa lang naman ako eh. Hindi ka nag-iisa, Ana. I feel the same way. Ana, Nina, nandito tayo para sa isa't isa. Salamat. Miss na kita, nak. Mas masaya sana si nanay kung nandito ka. Nay? Tara na, Nay. Kain na tayo. Pinagluto ko yung paborito mong ulam. Narinig ng asawa ko na may tumawag sa yung Andres. Nagdududa na si Abel. Siguradong hindi titigil yon hanggat hindi niya nalalaman kung anong totoo. Pahamak talaga yung si Batchoy na yun. Huwag na nating hintayin pa na pare-pareho tayong mabuko. Ngayon pa lang mag-impake na kayo. I'll give you more than what I promised. 15 million pesos. Ano pang hinihintay niyo? Baka naman gumagawa ka lang ng storya para matakot kami.
mo ang pagbintangan ng kung ano-ano. Ayan. Hindi pa. Bilis. Alam mo, kung magkakabukuhan man, mas malaki ang mawawala sa'yo. Sa amin, 15 million lang. Ikaw ang dapat gumawa ng solusyon sa problemang yan, hindi kami. Hindi nila pwedeng malaman na ako ang may pakananan lahat. Para ng mga anak ko. At ang kumpanya pinaghirapan ko. You look very tense, Ruth. Is there any problem? Maybe I can help. Wala po, Auntie. It's just... problema lang po sa opisina. Excuse me lang ho. Hanggang kailan kaya tayo dito? Hindi na nagpaparamdam sa atin si Tito Abel. Sana nga mali yung nababibes ko eh. Baka hindi na tayo pabalikin sa mansyon. Hindi na natin makikita sina Lolo at Lola. We should have prepared for this. Wala na tayong halaga sa kanila dahil nahanap na nila ang totoong anak ka rin ng Manteklaro. Aalis na kayo! Aalis kayo whether you like it or not! Tita Ruth! Bitawan mo ang anak ko! Talagang sinasagad niyo ang pasensya ko! Aalis kayo dito kung gusto niyo pang mabuhay! Ruth! Ano nangyayari dito, ha? Bitawan mo yan! Lola Carmela! Masamang tao pa si Tita Ruth! Shut up! Hindi mo kayo maniwala sa mga manloloko niyan! Siya po ang manluloko. Hindi po kami. Binayaran niya po kami para magpanggap. Si Ruth po ang may pakana ng lahat ng to. What are you saying? Hindi po ako si Brent. Hindi po ako ang ama ng anak ni Maggie. At hindi naman po ako ang tunay na anak Karenina. Totoo ba ang sinasabi nila, ha? Ruth, ikaw ang mastermind sa lahat ng panlolokong ito? No, Auntie! They're lying! Auntie, sakit kayo makinig! Ako ang tunay niyong kadugo! Sakit kayo maniwala! I don't believe you anymore, Ruth! Kayo ang dapat mamatay! Auntie! Napakasama mo talaga! Hindi mo ba yung baril? Auntie, no! Are you okay? Akala ko totoo. Bakit? Ano, naginip ka ba? Ano panaginip mo? Ikaw mo na lang ako ng tubig, please. Hindi ko hahayaang mabuko nila ako. Kailangan na umalis na Angel at Andres sa bahay nito.
talaga yan, mag-ama na yan. Kahit sa panaginip, ginugulo nila ako. Alam ko ang gigil na gigil ka na sa dalawang yon. Gusto mo solusyonan ko ng problemang yan? Dapat lang, magpasikat ka. Dahil marami akong pwedeng kunin na iba. Mahal ang singil ko pa nagpapatumba ako ng tao. But for you, hindi na ako sisingilin ng extra para makabawi naman ako sa'yo. No, Peter. Name your real price. Ayoko magkaroon ng utang na loob sa'yo. Consider it done. Hindi mo na makikita mag-amang yun. Kaya niyo po bang ubusin ni Sir Brento? Kasi naman... Ibigay mo sa aso. Kaya itapon niyo. O baka naman gusto mong sabihin ko kina Lolo na tinitipid mo kami sa pagkain. Nagtataka ko dyan sa mag-amang yan eh. Maraming bagay na nangyayari na parang mali. Tulad ng ano? First time lang nila nagkita ni Brent, magaan agad yung loob nila sa isa't isa. Masyado ka ito. Nay, basta. Kaming tatlo, okay na kami. Magkakaibigan na kami at wala na akong planong talikuran sila. Gusto niyo daw po ako makausap? Marami kaming gustong itanong sa'yo. Ka matakot, Angel. Gusto namin tulungan kayo ni Andres. Okay lang naman po kami ng tatay Andres ko eh. Andres o Brent? Niloloko niyo pa kami magkama. Hindi ikaw ang tunay na anak ka rin nina! Tapos na ang pagpapanggap. Alam na nila ang totoo. Hindi pa lahat. Kasi hindi pa nila alam na ikaw ang boss namin. Isusumbong mo ako? Subukan mo. Patay ang tatay mo. Gusto ko sundin mo si Ruth. Dahil kung hindi, anak, patay din na tayo.